Pwede ka na mag-start after mga anak ni Jana. Mag-enroll ka na. Saad ni Ate Bea. Sobrang saya ko dahil hindi ko akalain na ganito pala kabait ang mga kaibigan ni Ate Jana. She can use my condo near at the university. Wala naman tumitira doon. Nakangiting saad naman ni John. Napasulyap ako kay Sir Chase. Parang sobrang tahimik nito. Jana, uuwi din kami kaagad dahil may pasok pa kami bukas. Kabuhanan mo na, di ba? Tanong ni Ate Bea. Oo, kabuhanan ko na. Salamat sa inyo. Kahit ang layo ko na hindi pa rin kayo nagsasawa na pumunta dito para tingnan ang kalagayan ko. Naluluhang sabi ni Ate Jana. Ano ka ba, Jana? Maliit na bagay lang ito. Nandito rin si Martinez at si Rain. Saad ni Ate Jenny. Kailan ba ang balik mo ng Manila, Chase? Tanong ni Ate Bea. After mga anak ni Jana. Tipid na sagot nito. Hihintayin ka namin sa Manila. May ipapakita ko sa iyo, Martinez. Nakangising saad ni Ate Jenny na bigla lamang tumigil sa pagsubo. Si Sir Chase. Parang may tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos namin kumain ay nagpahinga lang ng konti sila Ate Bea, Ate Jenny at John. Nagpaalam din sila na babalik na sa Manila. Ingat po kayo. Nakangiting saad ko dito. Bye Rain, see you again. Nakangiting sabi ni John sa akin na parang kinilig naman ako. Sumakay na sila sa kotse pero nakatayo pa rin ako sa pinto. Crush mo si John ano? Nakangiti na sabi ni Ate Jana sa akin. Napaiwas tuloy ako ng tingin dahil nahihiya ako. Okay lang yun, Rain. Ano ka ba? Nakangiting sabi nito. Nagpaalam din si Ate Jana na magpapahinga. Papunta na ako sa aking silid na makasalubong ko si Sir Chase. I don't like the way you look at John. You're mine only, Rain. Galit na anito na nagtataka naman ako. Pagkatapos niyang sabihin sa akin ay tumalikod na ito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako pero parang binigyan ako ng pag-asa dahil sa ipinakita ni Sir Chase. Sana nga. Sana mahal niya rin ako. Nakangiti akong pumasok sa aking silid. Pagkatapos kong maligo ay nagbasa-basa muna ako ng aklat na ibinigay sa akin ni Ate Jenny noong nakaraan na pumunta siya dito. Narinig ko na may tumigil na sasakyan kaya dali-dali ako lumabas. Si Sir Chase na pala. Binuksan ko kaagad ang pinto. Sir Chase. Hey, sorry ginabi ako. Namamaos na boses nito. Nakainom po kayo? Tanong ko dito. Little bit. Hinila agad nito ang aking kamay at hinalikan ako. Wait po. Meron po ako ngayon. Mahinang saad ko dito. Shit. Okay, magpapahinga na ako. Tumalikod na ito at pumunta sa kanyang silid. Napabuntong hininga na naman ako. Alam ko, pag nalaman ito ni nanay, baka itakwil niya ako. Pumasok na din ako sa aking silid. Kinabukasan, naalimpungatan ako dahil sa sigaw ni Ate Jana. Chase! Rain! Dali-dali akong bumangon at pumunta sa silid niya. Nakasunod ko din si Sir Chase. Jana! Tawag na Sir Chase. Mga anak na yata ako. What? Wait, pigilan mo muna. Natatarantang sabi niya na napatulala pa kami ni Ate Jana. Dali-dali ko namang kinuha ang mga gamit ni Ate Jana. Binuhat ni Sir Chase ito papunta sa sasakyan. Sir Chase, susunod lang po ako. Tatawagin ko na lang sa nanay. Saad ko dito. Sumama ka na. Susunduin ko na lang mamaya si Aling Ninay. Sumakay na agad ako. Pagdating sa hospital, agad namang inasikaso si Ate Jana. Umuwi muna si Sir Chase para puntahan si nanay. C-section ang ginawa kay ate. Halos 3 oras kami naghintay sa labas. Nakita na naming lumabas ang doktor. Congratulations, mister. 3 lalaki po ang anak nyo. Sabi ng doktor na medyo naiilang pa si Sir Chase. Thanks. Sagot ni Sir Chase na umiwas agad ng tingin. Ililipat na po namin si Mrs. sa kanyang magiging silid. Saad ng doktor at nagpaalam na rin ito. Salamat sa Diyos. Ligtas ang iyong Ate Jana. Saad ni nanay. Nagpaalam muna si Sir Chase dahil may tatawagan daw ito. Kami naman ni nanay ay pumunta sa magiging kwarto ni Ate Jana. Ilang minuto lang, dinala na ng mga nurse si ate. Inihiga na ito sa kanyang kama. Ate, nakangiting tawag ko sa kanya. Nakita niyo na ang baby ko? Mahinang sabi nito. Hindi pa po eh.
Mamaya pa po siguro dadalhin dito. Saad ko. Inasikaso ko muna ang kakainin ni ate. Soft food daw muna ang ipapakain sa kanya. Maya-maya lang ay pumasok na si Sir Chase. Congratulations. Nakangiting saad nito. Thank you, Chase. Jana, okay lang ba na aalis ako mamayang gabi? Nagka-problema ang company ko. Saad nito kay ate. Kinagat ko ang aking ibabang labi dahil parang gusto kong umiyak. Okay lang, ano ka ba? Nakangiting sabi ni ate. Aling Ninay, kayo muna po ang bahala kay Jana. Bibigyan ko na lang ho kayo ng mga gastusin nyo. Nakatingin ito kay nanay. Okay lang iho, parang panganay na anak ko na ito eh. Saad ni nanay na hinaplos pa ang buhok ni ate. Sobra-sobra na naitulong mo, Chase. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Mangiyak-ngiyak na sabi ni ate. Huwag mong isipin iyan. Labas muna ako, bibili lang ako ng pagkain natin. Saad nito na hindi man lang tumitingin sa akin simula kanina. Agad na itong tumalikod at lumabas na ng kwarto. Nay, labas lang po ako. May titingnan lang po. Paalam ko kay nanay. Bumalik ka kaagad. Opo. Dali-dali ako lumabas at tinabol ko si Sir Chase. Nabutan ko ito sa parking lot. Sir Chase! Lumungon ito sa akin. What? Nagtatakang sagot niya. Kailan po ang balik niyo ulit? I don't know. Why? Yumuko ako. Paano na po tayo? What? There is no between us, Rain. Tumingin ako dito na lumuluha. Paano kung hindi na ako umiinom ng pills? Paano kapag nabuntis ako? Galit itong tumingin sa akin. Really? Shit, I told you that you need to take that pills. Napatras ako dahil sa pagsigaw niya sa akin. If ever you got pregnant, I will not accept the child. Seryosong sabi nito at sumakay na ito sa kotse niya. Yumuko na lang ako habang umiiyak. Sana'y huwag na nga siyang bumalik dito. Sana ito na ang huling pagkikita namin. Babe, nakangiting sabi ni Christina, agad akong hinalikan. Ginantihan ko naman ang kanyang halik. Happy birthday. I really missed you. I miss you too, babe. Tinulungan ko ito sa paghuhubad ng damit niya. Christy's body is so beautiful. Sobrang ganda din niya. Nang nasa rurok na kami ng kaligayahan, ay bigla ko nalang nabanggit ang pangalan ni Rain. Rain? Shit, did I mention Rain's name? Huh? Sorry babe, it's nothing. Pero bigla itong tumayo. Sino si Rain? No, there's no Rain, okay? But I heard you say the name Rain. Come on, Christy. Ikakasal na tayo, kaya wala ka na dapat na pagsalosan. Napabuntong hininga ito. Sana nga, Chase. Sana nga nagbago ka na. Nalapitan ko ito at niyakap. Of course. Mahinang sabi ko dito. Ilang araw na din ginugulo ni Rain ang isip ko. Shit, lalo lang ako nasasabik sa batang iyon. Halos 5 buwan na din na hindi umuwi dito sa Sir Chase. Ang bilis ng araw, gumagapang na nga ang mga triplets. Ang kukulit nyo? Natatawang sabi ko dito. Meron ng trabaho sa Ate Jana sa isang hospital bilang isang nurse at kami naman ni nanay ang nag-aalaga sa triplets. Linggo ngayon at day off ngayon ni ate. Sobrang pogi ng triplets. Si Dean, parang gray ang kulay ng mata niya. Tapos si Dan Ray at Damien, kulay brown. Parang may sasakyan tumigil. Saan ni ate na tumayo ito para tingnan. Chase! Jericho! Dinig kong sigaw ni ate. Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. Halika kayo. Ani ate. Kalong-kalong ko si Baby Dean at nasako na naman sila, Baby Dan Ray at Baby Damien. Lalo naging guwapo sa paningin ko si Sir Chase. Pero napanganga din ako sa sobrang guwapo din ang kasama niya. Bakit ang guwapo ng mga kaibigan ni ate? Nung nakaraan si John, ngayon naman ang kasama ni Sir Chase. Para silang mga artista. Rain, si Jericho, kaibigan ni Chase. Jericho, si Rain. Pagpapakilala ni ate. Hello po. Mahinang sabi ko dito. Nagulat ako dahil kinindatan niya ako.
Hi, nice to meet you. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Sobrang ganda ng ngipin niya. Napasulyap ako kay Sir Chase na masama ang tingin sa akin. Inilapag ko muna sa baby din. Ate, ipaghahanda ko po muna sila ng merienda. Thank you, Rain. Ani ate sa akin. Tumalikod na ako at pumunta sa kusina. Wala ngayon si nanay. Nasa bahay ito ni Aling Susie. Tinulungan ako ni Ate Jana na magluto ng hapunan namin. Wala pa kasi si nanay. Bukas na yun uuwi at may pasok na rin si ate. Habang nagagaya kami ng lulutuin, pumasok sa kusina si Sir Chase na buhat-buhat sa baby din. Hey mommy! Say hi to mommy. Nakangiti na sabi nito habang nilalaro ang kamay ni baby din. Naku Chase, bagay na talaga sa'yo magkaroon ng anak. Natatuwang sabi ni ate. Maybe soon. Saad nito na sa akin ang tingin. Naramdaman ko ang init ng aking mukha. Tahimik lang ako nakikinig sa kanila. Rain, nakalimutan ko pala sabihin sa'yo. May gustong kubuha sa'yo na maging model. Tuwang-tuwang sabi ni ate sa akin. Nakausap ko na po. Pinag-iisipan ko pa lang saka kailangan po munang malaman ni nanay. Mahinang sabi ko dito. Grab mo na opportunity. Sayang, baka dyan ka sisikat at pwede mo namang isabay pag nag-aaral ka na. Hindi pa po ako sanay magsuot ng mga sexy damit. Kagatlabing saad ko dito. Ang ganda kayo ng katawan mo at ang lalaki ng hinaharap mo ha? Diba Chase? Umubo si Sir Chase sa tanong ni ate. Pakiramdam ko na may namumula ang mukha ko. Okay ka lang Chase? Nagtatakang tiningnan nito ni Ate Jana. Yeah, I'm okay. Alam mo Rain, bihira lang biyayaan ng malaking hinaharap. Tulad ni Jenny. Kakaingit kaya, tapos ikaw, ang ganda mo at maganda ang katawan. Malaki ang hinaharap. Naku, patok na patok iyan sa magazine. Lalo na sa mga lalaking manloloko. Napatulala lang ako sa sinabi ni ate. Alam ko galit ito sa tatay ng triplets. Jana, lapag ko lang si baby din sa kuna. Pati si Sir Chase ay napaiwas na rin sa biglang pagbabago ng mood ni ate. Natapos na rin namin ang pagluluto ng hapunan. Nakatulog ang triplets sa kanilang malaking kuna. Tinawag na ni ate sila Sir Chase at Sir Jericho. Wow, ang sarap mo pala magluto, Rain. Tumingin ako kay Sir Jericho. Grabe, parang babae ang balat nila ni Sir Chase. Mamula-mula at sobrang kinis. Ganyan ba talaga pag mayaman? Are you okay, Rain? Nagulat ako na magsalita ulit si Sir Jericho. Nakakahiya. Baka nakita niya na tinititigan ko siya. Napatingin ako kay Sir Chase. Asama ng tingin sa akin at parang galit na ito. How old are you, Rain? Napatingin ako ulit kay Sir Jericho. 18 po. Kagatlabing sagot ko dito. You're so young. Mag-ingat ka. Maraming mga lalaki ngayon na magaling mambola. Nakangisi itong tumingin kay Sir Chase. Nakita ko naman na sinamaan ito ng tingin ni Sir Chase. May pasok sa trabaho si Ate Jana ngayon kaya kami na ni nanay ang nag-aalaga sa triplets. Parang namasyal yata sila Sir Chase kasi wala sila sa bahay. Magtatanghalian na kasi at luto na ang pagkain namin. Nasa likod ng bahay sila Sir Chase. Tawagin mo na sila at lalamig ng pagkain. Utos sa akin ni nanay. Inilapag ko muna si Baby Danray sa kuna habang si Baby Damien ay kalong ni nanay. Si Baby D naman ay naglalaro ng kanya sa loob ng kuna. Nakakatuwa talaga ang mga triplets. Pumunta na ako sa likod ng bahay. Malapit na ako nang narinig ko na parang nag-aaway sila Sir Chase at Sir Jericho. Dahan-dahan ako naglalakad. Matagal na ba kayo na may relasyon ni Rain? Galit si Sir Jericho na nakatingin ito kay Sir Chase. Come on bro, let's not talk about that. Damn you, she's so young bro. Paano pag nalaman ito ng fiancé mo? Sanay na si Christy. Kinuha mo lang bed warmer, si Rain? Langya, hindi ka ba naaawa sa batang yun? Mahiya ka naman kay Aling Ninay. Gusto niya rin yun. And we both deal na it's just sex. Damn you! Maraming babae. Bakit kay Rain pa? Chase, kunting respeto naman kay Jana. Parang kapatid na ang turing niya kay Rain. Jericho, please. Stop it. Ayoko nang pag-usapan ito. Mahal mo ba ang batang yun? No.
Mahal ko si Christy. Nakaramdam ako ng sakit sa narinig ko. Nangya ka talaga, Chase! Bigla na lang napabaling ang ulo ni Sir Chase kung saan doon ako nakatayo. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Pati na rin si Sir Jericho. Rain, tawag ni Sir Chase sa akin. Kakain na daw po. Mahinang sabi ko dito. Tumalikod na ako at bumalik sa loob ng bahay. Sanay na ako na sinasaktan niyan damdamin ko. Nay, sa bahay na ako mamaya matutulog. Mahinang sabi ko dito. Ikaw ang bahala. Nandito na pala si Sir Chase. Saglit ipaghahain ko muna sila. Tumayo si nanay at pumunta ito ng kusina. Rain? Tawag sa akin ni Sir Chase. Tumingin ako dito. Pati si Sir Jericho ay nakatingin na rin sa akin. Rain, is that what you think, okay? Blanko lang mukha ko na nakatingin sa kanila. Shit. Narinig ko na mahinang nagmura sa Sir Chase. Humarap ulit ako kay Baby Damien na kinakain ang kanyang hawak-hawak na laruan. Sir Chase, Sir Jericho, kumain na po kayo. Pero Rain, tawag ulit sa akin ni Sir Chase pero hindi ko na ito tiningnan. Hanggang sa umalis na ito at tumungo na sa kusina. Napabuntong hininga ko. Tama sa Ate Jana. Habang bata pa ako dapat marunong na ako sa buhay. Kakausapin ko si nanay mamaya. Gusto kong tanggapin ang pagmamodelo para may sariling pera ako at makapag-aral gamit ang aking pinaghirapan. Pagkatapos nilang kumain, ako na nagligpit ng kinainan nila. Tamang-tama na nakatulog ng triplets at kumakain na si nanay. Nay, gusto ko po sanang tanggapin ang alok ni Ma'am Joanne na maging model. Tumingin si nanay sa akin at ngumiti ito. Kung anong gusto mo, na ikabubuti mo rin, susuportahan kita. Salamat nanay. Pagkatapos ni nanay kumain ay lumabas na ito ng kusina. Ako naman, nagpupunas ng mga plato at baso. Mami, iwawashin ko pa ang mga damit ng triplets. So, itutuloy mo pala ang pagmamodelo? Nagulat ako dahil bigla lamang sumulpot si Sir Chase. Lumingon ako dito. Blanko ang mukha nito. Nakatingin sa akin. Hindi ako umimik. Ipinagpatuloy ko ang pagpupunas ng plato. Shit, really? Akala ko'y pinag-usapan na natin ito. Umarap ako dito. Sino po kayo para diktahan ako? Sino po kayo para manipulahin ako? Nagkasunod-sunuran po ako sa inyo pero wala naman akong napapala. Galit na tiningnan ko ito ng diretso. Bakit gusto mo maging model? Gusto mo makipag-compete sa girlfriend ko? Hindi po. Alam ko po na wala pa ako sa kalingkingan ng kasintahan niyo pero malay niyo po. Baka mas mahigitan ko pa siya balang araw. No, you will not. Nakangising saad na to sa akin. Mapait akong ngumiti dito. Ang baba pala ng tingin sa akin na Sir Chase. Hindi ko po pala akalain na mababa palang tingin niyo sa akin. Hayaan niyo po. Hindi na akong Rain na nakilala niyo noong una. Rain, I'm sorry. You misunderstood what I mean. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin sa akin. Chase. Simula ngayon hindi ko na siya tatawagin na Sir Chase. Rain? Opo. Tinanggap ko ang opportunity na ito para may patunayan ako sa inyo. Wala na akong pakialam kung maraming kalalakihan na makakita sa katawan ko. Bakit? Wala naman nagmamay-ari sa akin. Pumikit ito at panay ang hilot ng kanyang ulo. Tinapos ko na ang natirang plato at lalabas na sana ako pero hinigit nito ang braso ko at hinalikan ako ng mapusok. Nagpumiglas ako at sinampal ko ito ng pagkalakas-lakas. Hindi ito makapaniwala sa ginawa ko. Wala na po kayong karapatan sa akin. Naging parausan niyo po ako halos 1 taon. Ginamit ko lang ang katawan ko dahil sa pangangailangan niyo. Bakit po? Hindi na po ba maibigay ng kasintahan mo ang pangangailangan niyo? O baka meron na rin ibang kasintahan mo? Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Don't involve my girlfriend! Naramdaman ko ang guhit ng sakit sa puso ko. Hindi ko napigilan tumulo ang mga luha ko habang nakatingin kay Sir Chase. Mapait akong ngumiti dito. Sinira niyo na po ang buhay ko. Tumalikod na ako at pumunta sa kwarto kung saan nandoon si nanay, kasama ang triplets. Pinunasan ko muna ang luha ko. Nakasalubong ko si Sir Jericho pero hindi ko ito pinansin. Magsisimula ulit ako. Tutuparin ko lahat ang mga pangarap ko.
Pagkatapos namin kumain ng hapunan, nauna nang umuwi si nanay. Niligpit ko muna ang lahat ng kalat bago ako uuwi. Rain, pahinga muna ako. Nakatulog na rin ng triplets. Uuwi ka ba sa inyo? Tanong ni ate sa akin. Opo ate, maaga na lang po ako pupunta dito. Sige, salamat ha. Nginitaan ko lang si ate Jana. Pagkatapos na makapagligpit sa kusina, ay pumasok si Sir Chase. Rain, humarap ako dito. Bakit po? Rain, I'm so sorry. Hindi ko mababasa ang emosyon niya. Kung seryoso ba ito o nagbabait-baita na naman. Babalik na kami mamayang madaling araw sa Manila. Napatingin ako dito. Mag-ingat po kayo. Seryosong sabi ko dito. Alam ko galit ka sa akin. Blanco ang mukha ko na napatingin sa kanya. Mag-asawa na po kayo. Patanda na po kasi kayo. At saka oo nga pala. Hindi tayo bagay. Dapat yung ka-age ko ang nababagay sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Sasagutin ko na yung tambay sa kanto na nanliligaw sa akin. Naiinis talaga ako sa kanya. Umigting ang panga nito at matalim ang tingin sa akin. I already marked you, Rain. Akin ka lang. Napaatras ako dahil namumula ang kanyang mukha at parang galit ito. Napaka-unfair niyo naman. Inaangkin niyo ako pero ikaw, hindi ka na pwede. Ikakasal na po kayo. Galit na sabi ko dito. Napaiwas ito ng tingin sa akin. Dali-dali ko tinapos ang aking ginagawa. Pakipatay na lang po ng ilaw. Uuwi na po ako. Tatalikod na sana ako nang hablutin niyang braso ko. Chase, ano ba? I don't know why you always drive me crazy. I don't want to share you. You're only mine, Rain. Rain, please. Ayokong bumalik sa Manila na ganito tayo. Ayoko umasa. Bahala na po kayo. Di ba sabi mo, sex lang ang namamagitan sa atin. Wala nang iba. Yan din ang sasabihin ko sa inyo. Sex lang po ito. Kahit medyo madilim, nakita ko nakakuyom ang kanyang kamao. When I found out you had sex with someone else, I will kill that man. Tiningnan ko lang ito. Inayos ko ang sarili ko at tumalikod na. Pero nagulat ako nang yakapin ako ni Chase sa likuran ko. Just wait please. Hindi ko pa alam ang nararamdaman ko. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng aking puso. You're so young. Rain, marami pa magbabago. Baka hindi mo talaga ako mahal. Paano kung sa uli may magustuhan ka na kaedad mo lang? Baka iiwanan mo rin ako. We have a 16 years age gap, Rain. Humarap ako sa kanya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. I'm afraid you might leave me when you find a young and better man. Kinagat ko ang aking ibabang labi. Tama po kayo. Baka makahanap pa ako ng mas bata at nababagay sa akin. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Uwi na po ako. Tumalikod na ako. Hindi ko napigilan tumulo ang luha ko. Kahit ilang lalaki pa ang makilala ko, si Sir Chase pa rin ang nasa puso ko. Tama na siguro na ganito na lang kami. Hanggang sex na lang. Shit. Why I felt pain in my heart? Bakit ang sakit tanggapin ang sinabi ni Rain na makakahanap siya ng mas bata sa akin? It's so hurt. Pumunta ako sa ref at kumuha ng beer in cans. Bumili ako noong isang araw kaya may nakastock dito sa ref ni Jana. Binuksan ko muna ang ilaw at umupo sa mesa. Bro, it's Jericho. Hindi ka pa ba matutulog? Uuwi na tayo ng madaling araw. Baka mapuyat ka. Napabuntong hininga ko. I like her. Mahinang sabi ko kay Jericho. Chase, hayaan mo muna siyang abutin ang pangarap niya. Kung kayo talaga sa bandang huli. Ayusin mo muna ang problema mo kay Christy. Tom, Jericho, she's so young. Hindi ko alam kung bakit nahulog ako sa isang batang wala pang kamuang-muwang. Maybe she think na matured na siya pero wala pa siyang karanasan sa mga relationship. Nakangising tumingin sa akin sa Jericho. Tom, you, Martinez. Nakarma ka tuloy. Natatawang sabi nito. Nasasaktan ako pare. Gusto ko munang abutin niya muna ang pangarap niya. Yeah, may nangyayari na sa amin ng paulit-ulit pero pinapagamit ko ito ng pills at kung sakali na mabuntis siya, I'll take the responsibility.
Nagsindi ako ng sigarilyo. Pati na rin sa Jericho ay kumuha din ng beer at uminom na din. Tama lang na pakawalan mo siya. Yeah, she's so young. Pag oras na naabot na niya ang kanyang pangarap, kung both single kayo, bawiin mo siya. Nakangising saad nito sa akin. Napapikit ako. Kailangan ko munang iatras ang kasal ko. I feel sorry for Christy. Minahal ko din siya pero hindi ko akalain na binihag na isang bata ang puso ko. Don't worry. Babantayan natin si Rain na walang makakalapit na lalaki sa kanya. Para lang siya sa'yo, bro. Nakangising sabi ni Jericho na tinapik pa ang balikat ko. Nandito kami ngayon sa US. Birthday ni Daniel. Awang-awa ko na nakatingin sa kaibigan ko. Halos ang mga aparato na lang ang bumubuhay sa kanya. Bro, happy birthday. Sana'y gumising ka na. Malapit na rin mag-birthday ang triplets. Hindi ko napigilang tumulong aking luha. Parang kailan lang, okay pa siya. Kahit lahat kami magkakaibigan nagulat na nagkaroon ito ng sakit at itinago sa amin. Noong nakaraang linggo, nakita ko si Johnny dito. Lumingon ako kay Jericho. Handa naman kaming sabihin kay Jana pero hindi pa sa ganitong sitwasyon. Tumayo ako't pumunta sa isang mesa kung saan doon nakalagay ang mga pagkain at inumin. Ross, tigilan mo na si Leila. Langya, halos dun ka na natutulog sa bahay namin. Galit na sabi ni Yuli pero ang gago na si Ross, tawa lang ito ng tawa. Nakita ko si Royce. Nasa gilid lang ito at parang may malalim na iniisip. Umupo ko sa tabi niya. Hey, saad ko dito. Tumingin ito sa akin. May problema ka? I asked him. I'm already married. Shit, nagulat ako. When and who? Random girls. Wait, napikot ka? Oo, langya. Parang gano'n na nga. Hindi ko tuloy napigilang tumawa. Tinignan lang ako ng masama ni Royce. O ikaw, sabi ni Jericho, atras mo daw ang kasal mo dahil nagkagusto ka sa iba at batang-bata. Nakangising saad nito sa akin. Ngumisi lang ako dito. Hinihintay ko lang si Christy. Nasa Italy pa siya. May photoshoots. Who's the young girl? Ngumisi lang ako sa tanong nito. Langya Martinez, may katapat ka na. Kalain mo yun, may babae magpapatino na sa'yo? Biglang sabi ni Ross. Langya, lahat sila'y nakangisi sa akin. 18 years old bro, not so bad. Pero huwag mo muna siyang bakuran. Let her enjoy her childhood first. To explore more and to experience having another relationship to the other man. Mahabang saad ni Luis sa akin. Hell no! Having a relationship to other men? Baka makapatay ako. Nagsitawanan lahat sila. Hahayaan ko siyang maabot ang pangarap niya. Pero sisiguraduhin ko na walang lalaking makakalapit sa kanya. Huwag kang selfish. Chase. Hirit na naman ni Ross. It's better to be called selfish kaysa nakikita ko na may walang hiyang umaaligid sa kanya. Iba kang magmahal. Ipagpatuloy mo lang. Umiiling na sabi ni Lance na nakangisi din. Tom, kung pwede lang pakasalan siya'y gagawin ko pero tama ang mga kaibigan ko. Dapat munang ma-enjoy ni Rain ang childhood niya. Napag-uusapan namin lahat na sa birthday na ng triplets kami pupunta at kami na ang gagastos. Mister, pero kailangan ko magtiis. Ang bilis ng araw. Bukas mag-iisang taon na ang mga triplets. Halos 7 buwan din na hindi nagpapakita si Chase. Kahit masakit tinanggap ko ang katotohanan ng hindi talaga kami para sa isa't isa. Noong nakaraang buwan pumunta din dito sila Ate Jenny at Ate Bea. Kasama din nila si John at Drake ang pangalan. Ang gwapo din na Drake pero ang seryoso sobra. Meron tao dito sa bahay ni Ate Jana. Nag-ayos sila ng mga dekorasyon sa gaganapin na birthday ng triplets. Dadating sila mamaya ni Chase. Kasama sila Jericho at Royce. Saad ni ate. Bigla na namang kumabog ang dibdib ko. Kilala ko na si Sir Jericho pero yung Royce hindi ko pa nakikita. Kumusta pala ang pagsali mo sa modeling? Nakatingin sa Ate Jana sa akin. Gumagawa kasi kami ng cookies para sa mga bata bukas. Nag-enjoy naman po ako. Nakakatuwa lang po na nakita ko sa personal si
Renz Bright. At nakakasama ko pa sa shoot. Sobrang gwapo po ate. Galing ako ng Manila noong nakaraang linggo at kauwi ko lang noong isang araw. Noong unay nahirapan ako dahil sobrang daring ng suot. Buti medyo nasasanay na ako. Wow, sikat na sikat kaya si Renz. Nakangiti na sabi ni ate. Doon ka na lang mamaya matulog sa kwarto ko. Rain, yung kwarto mo, doon ko na patutulugin si Royce or kung sino man sa kanilang tatlo. Sige po. O pwede rin po bang sa bahay na lang muna ako? Ano ka ba? Malaki ang kama ko. Triplets naman, nasa kuna sila. Sige po ate.